Sa halos 4 na taon ng malupit na digmaan sa Ukraine, naging saksi tayo sa unti-unting pagbagsak ng Russia sa kaguluhan, kapwa sa militar at ekonomiya. Pinakamaraming namamatay na sundalong Russian sa kasaysayan. Ang mga kagamitan ay sistematikong winawasak at ang inaasahang gastos sa digmaan na dapat sanay tatagal lang ng ilang linggo ay tuluyan ng lumala at hindi na makontrol. Sa likod ng balita ng mga nasakop na teritoryo at nasawi, may mas madilim na kwento na nagpapakita ng grabing pagbagsak ng militar ng Russia mula sa loob. Hindi lang sa Ukrainian namamatay ang sundalong Ruso, kundi pinapatay rin sila ng sarili nilang komandante. May ilang sundalo na lumalaban pabalik. Pinapatay ang mga opisyal na naguutos sa kanila ng mga misyon na parang pagpapakamatay. Pero normal na lang yan sa isang sistemang militar na tuluyan ng nawalan ng direksyon at maaaring gumuho mula sa loob. Suriin natin mabuti ang nangyayari sa bumabagsak na militar ng Rusya at ang mga dahilan nito. Maaaring mabago nito ang buong takbo ng digmaang ito. Simula sa totoong lawak ng mga pagbitay ng Rusya. Hindi na haka-haka o propaganda ng Ukranya ang ulat na pinapatay ng Rusya ang sarili nilang sundalo. Galing ito sa mga dokumentadong ebidensya ng independenteng media ng Rusya na intercept na komunikasyon at testimonya ng mga sundalong Ruso. Batay sa investigasyon ng Russian outlet na Verstka, bigla ang pinapatay ng mga komandante ng Rusya ang sarili nilang mga sundalo sa iba't ibang unit. Ang upupugaw ang gawaing ito ay tinawag na obnuleni o zeroing out na tumutukoy sa pag-aalis ng sundalo mula sa mga record ng militar at maging sa kanyang pag-iral mismo. Natukoy ng investigasyon ang 100 at isang sundalong Ruso na inakusahan sa mga pagbitay. At 79 dito ay nakumpirma ng hindi bababa sa 2 independenteng mapagkukunan. Malabong magkahiwalay lang ang mga insidenteng ito. Simula ng pananakop ng Russia, tumanggap ang pangunahing militar na piskal ng mahigit 12,000 reklamo kaugnay ng pagpatay sa sarili nilang hanay. Hindi iyon 12,000 reklamo, kundi mga reklamo lang laban sa mga sundalong Ruso na pumapatay sa kapwa nila. Isang source mula sa pangunahing tanggapan ng militar na piskal ng Russia ang nagbunyag ng mas mabigat pang impormasyon. Nagpatupad ang ahensya ng di formal na pagbabawal sa mga investigasyon laban sa mga opisyal na nakikipaglaban sa Ukraine, na sinasabing ang ganitong mga investigasyon ay maaaring makaapekto ng masama sa mga operasyong militar. Binigyan ng kapangyarihan ang mga komandante ng Russia na patayin ang sarili nilang tropa ng walang pananagutan hanggat hindi nito direktang naaapektuhan ang kanilang kakayahan sa opensiba o depensiba. Kung duda ka kung maliit ang 12,000, tandaan mo ito. Nasa 70,000 tropa ang ipinadala ng Rusya sa Ukraine bukod pa sa tinatayang 1,000,000 casualty. Ito ay mga 17% ng lahat ng tropang kasalukuyang nakadeploy sa Ukraine. Bilang alternatibo, isipin mo ito kada araw na nangangahulugang humigit kumulang 8 na reklamo bawat araw simula noon. 1,345 araw nang tumatagal ang digmaan sa oras ng pag-post ng video na ito. 8 na beses nang pinatay ng mga kapwa sundalong Ruso ang isa nilang kasama dahil sa hindi pagsunod sa mga utos na siguradong delikado mula pa noong una. Iba-iba ang paraan ng mga komandante ng Russia sa pagpatay sa sariling tropa na nagpapakita ng laki ng pinsala sa moral ng militar nila. Ang una ay marahil ang pinakadiretsong paraan, direktang bitay. Madalas itong mangyari sa mga sundalong Ruso na ayaw sumali sa meat assaults o human waves. Mga pag-ataking parang pagpapakamatay na walang sapat na suporta mula sa mekanisadong infantry, artilleriya, putok o aerial reconnaissance. Maraming sundalo ang agad binabaril ng malapitan sa mga trinserang kinaroroonan ng unit ng Ruso. Ang ulat ni Medusa tungkol sa pag-zero out ay may binanggit na isang mobilisadong sundalo na si Alexei na naglarawan kung paano. Sa ika-7 hiwa-hiwalay na Gwardyang Motor Rifle Brigade pinatay gamit ang automatikong rifle ang mga tumangging sumali sa pagsalakay. Pagkatapos, ang kanilang mga bangkay ay itinatapon sa kalapit na ilog o kaya'y inilibing malapit mismo sa trinsera. Hunyo 2025, tumanggi ang sundalong si Fixer na magsilbing palatandaan. Sa madaling salita, buhay na pain na ipinapadala sa unahan ng walang armor o armas para maakit ang putok ng mga Ukrainyano at matukoy ang mga posisyon ng kalaban. Binugbog siya sa video, kinuryente at binaril hanggang mamatay sa utos ng komander. Maaaring mangyari ang mga pagbitay habang nasa misyon mismo, kung saan gumagamit ang mga opisyal ng mga sniper para hulihin ang mga sundalong sumusubok tumakas mula sa unahan
o tumatakas mula sa kanilang unit, sabi ni Alexei. 2 sniper ang pumatay ng 20 sa kanilang unit noong 2000 at 23 at 40 noong 2024. Malamang nagpatuloy ang parehong sniper sa pagbitay sa mga tumatakas, kaya mas marami pang namatay. Mas malala pa, baka tinanggal na sa serbisyo ang mga sniper dahil tumanggi silang pumatay ng sundalo ayon sa utos ng commander. Dahil umabot na sa antas ng kasanayan ng Ukraine ang drone operations ng Russia, nagkaroon na rin ng malungkot na pagkakataon ang drone operators na mapasama sa cycle ng pag-aalis. Ayon sa ulat ng ika-100 at 39 na hiwa-hiwalay na assault battalion, tinututukan ng baril ng mga commander ang drone operators habang inuutusan silang bantayan ang mga tropa. Pagkatapos, paliliparin ng drone operators ang first-person view kamikaze drone na may pampasabog laban sa mga sundalong tumatalikod o tumatakas sa labanan. Kung hindi agad pinapatayon ang sundalo, maaari silang magdusa ng mas malala. Pahirapan. May ulat na ilang sundalo ay ikinulong sa hukay, pinagkaitan ng pagkain at tubig, at palaging binubugbog. Maraming namamatay sa gutom o pahirap, habang ang iba ay pinipilit maglaban hanggang may mamatay para makalaya. Sa video noong Mayo 2000 at 25 sundalo mula ika-100 at 14 hiwa-hiwalay na bantay ng Motor Rifle Brigade ang pinilit maglaban sa isang hukay. May boses sa likod ng kamera. Sabi ni Commander Kama, kung sino ang manalo, siya ang lalabas sa hukay. Nag-away ang 2 lalaki gamit ang kamay. At natigil ang isa matapos mapigil sa leeg ng halos minuto. Hindi natin alam ang nangyari sa mga lalaki. Sabi ng iba, bilanggo ng digmaan ang mga sundalo batay sa pananaliksik ni Medusa. Si Kama ang call sign ng tunay na commander ng 100 at 14 separate guards brigade. Inakusahan din siya ng pangingikil sa mga tauhan niya na tatalakayin natin mamaya. Paano kung hindi ang mga commander mismo ang pumapatay o nag-uutos pumatay sa mga sundalo? Maaari nilang balikan ang taktika ng pagpapadala ng sundalo sa halos tiyak na kamatayan. Minsan, ang mga lalaking ito ay ipinapadala ng walang body armor, armas, o kagamitan. Hindi rin sila pwedeng umatras sa misyon. Nagpapadala rin ang mga commander ng mga tropang hadlang na ang tanging trabaho ay pigilan ang linya at hadlangan ang pag-atras. Pinipilit ng mga tropang hadlang na bumalik ang sundalo o maaari silang barilin kung lalapit pa. Ayon sa ulat 10 araw na ang nakalipas, nadiskubre ng drone operator ng Ukraine na gumagamit din ng drone ang ilang tropang hadlang para maghulog ng pampasabog sa mga tumatakas na sundalo. Ang paggamit ng tropang hadlang ay maaaring labag sa makataong batas at maituring na krimen sa digmaan. Ang mga bagong tropang hadlang ay pagbaluktot ng sistemang itinaguyod ni Stalin na ginamit ang mga ito para manghuli ang mga nabubuhay na tropa sa mga penal battalion na karaniwang ipinapadala sa mga pinakamapanganib o halos imposibleng mga misyon ng opensiba na may napakaliit na tsansa ng kaligtasan. Kahit noon, ang banta ng pagbitay ay itinuturing na huling opsyon dahil itinuturing ng Red Army na ang pagbitay sa isang sundalo ng walang awa ay isang aksaya. Kapag pinapatay ng mga commander ang sundalong Ruso, bihira nang malaman ng pamilya ang totoong nangyari sa bangkay. Kadalasan, ang mga bangkay ay inilibing sa gubat o itinapon sa labanan, tapos pinapaputukan ng bala para magmukhang namatay sila sa labanan. Opisyal, ang mga sundalong ito ay tinuturing na nawawala sa aksyon o tumakas, kaya't hindi na ibibigay ang kabayaran sa kanilang pamilya. Ikinuwento ni Vladislav Bolyakov mula sa ika-6 na hiwa-hiwalay na Guards Motor Rifle Brigade na nasaksihan niyang binugbog hanggang mamatay ng mga commander ang kasamahan niyang si Odessa. Aniya, sinuotan nila ng lumang bulletproof vest at helmet ang bangkay, nilagyan ng 2 granada sa ilalim at saka pinasabog para maitago ang palatandaan ng pambubugbog sa medikal na pagsusuri. Iniwang mabulok ang bangkay sa init ng ilang araw. Pagkatapos, ipinadala nila itong may tatak na napatay sa labanan. Kahit magtagumpay ang pamilya sa reklamo, hinarap pa rin nila ang sistemang pumoprotekta sa mga salarin. Ang source din ng Military Prosecutor's Office na nagbigay ng datos kay Vertska ang nagklaro noon. May di-formal na pagbabawal mula sa pangunahing military prosecutor sa investigasyon ng mga kasong kinasasangkutan ng opisyal sa Combat Brigade sa Special Military Operation Zone. Sa madaling salita, magkakaroon ng immunidad ang mga opisyal laban sa pag-uusig hanggat hindi pa natatapos ang digmaan, sa kahit anong paraan. Kahit sinubukan ng mga investigador mula Federal Security Service na imbestigahan ang mga krimen,
lagi silang hinaharang ng militar at administrasyon. Sabi ng isang Federal Security Service investigator, madalas mamatay ang mga saksi dahil sa mga sugat tulad ng paglaslas ng leeg o paglabas ng laman loob. Ang mga pagkamatay na ito, kahit tawaging pagpapakamatay, ay kadalasang mas kahawig ng pagpatay. Patuloy namang nagbo-broadcast ang state media ng Russia ng mga video ng mga sundalong matagumpay na umuuwi sa mga pamilyang nagpapasalamat na inilalarawan silang bayani kahit malayo ito sa katotohanan. Ngunit sa likod ng mga paraan kung paano, ay mas madilim pang usapan kung bakit na ang mga komandanting ito ay bumaba sa antas ng pagpatay sa sarili nilang mga sundalo. Ipinapakita ng investigasyon ng Bertska at mga testimonya ng mga sundalo ang isang nakalalasong kombinasyon ng desperasyon, sadismo at labis na kasakiman. Ilang komandante ay nagpapabitay dahil wala na silang paraan para kontrolin ang mga tropang alam nilang ipinapadala lang sa kamatayan. Sa isang sistemang militar na nakabatay sa mahigpit na pagsunod kaysa sa propesyonal na kakayahan, ang takot ay isang tuwirang, mura at praktikal na paraan ng pamamahala. Gayunpaman, ang pinakakaraniwang motibo ay tila pera lang talaga. Tumatanggap ng hanggang 3 milyong rubles o 35,000 dolyar ang mga sundalong Ruso para sa mga sugat sa labanan. Ginawang raket ng mga commander ang pangingigil. Ikinuwento ng ina ni Andrei Baikov ng ika-80 Guards Tank Regiment kung paano nabangga ng sasakyan ang kanyang anak matapos matanggap ang kompensasyon sa sugat. Hiningi ni na Commander Dutka at Kema ang kalahati ng bayad. Tumanggi si Baikov at bumili ng Toyota Camry. Pero pinasuko rin ito ng mga commander. Nang muli siyang tumanggi, pinalo siya hanggang mamatay. Sabi ng mga sundalo, humihingi ng pera ang mga commander para sa gamit, pag-iwas sa assault mission, o para hindi mapunta sa hukay ng kamatayan. Isang source ang nagsabi na ang isang military police officer na konektado sa utos ng unit ay may 53 milyong rubles sa kanyang bank card na mahigit 60,000. Ilan din sa mga commander ay umano'y pinipilit ang mga sundalo na ibibigay ang kanilang mga bank card at personal identification number code bago ang mga assault, kunwari para ipasa ito sa mga kamag-anak kung sakaling may mangyari. Malinaw na sa halip na mapunta sa mga pamilya, napupunta ang pera sa account ng commander. Maraming commander ng Rusya ang nakakaranas ng post-traumatic stress disorder pag-abuso sa droga at alak at pagkasira ng pag-iisip. Ayon sa Ministry of Defense ng Rusya, 20% ng mga veteranong-veterano ay may post-traumatic stress disorder. Mas mababa sa isang therapist kada 7,000 matatanda sa bansa at halos walang may karanasan sa paggamot ng trauma mula sa labanan. Ang mga commander na laging bumabalik sa digmaan at sanay sa kamatayan sa isang lugar na walang parusa ay nagiging mas brutal. Sa ilang baluktot na pag-iisip, iniisip nila na ang pagbitay sa isang sundalo ay maaring makatulong para mapanatili sa ayos ang natitirang miyembro ng unit. Hindi pinabayaan na hindi hamunin ang zeroing out na gawain. Ang mga sundalong Ruso ay mas madalas nang itinututok ang kanilang mga armas sa mga commander nila. Sinusubukang patayin ang mga ito. Noong Hunyo 2025 malapit sa Bakhmut, sa pinagtatalunang rehiyon ng Donetsk, tumanggi ang mga tropang Ruso mula sa isang motor rifle unit na sundin ang utos na tila pagpapakamatay na sumugod sa mga pinagtibay na posisyon ng mga Ukrainian nang walang sapat na suporta ng artilleriya o armor. Nang pagbantaan ng platoon commander na papatayin ang hindi uusad, binaril siya ng mga sundalo at sabay-sabay sumuko sa puwersa ng Ukrainian. Ayon sa intelihensya ng Ukrainian Defense Ministry, nagbigay ang mga sundalong ito ng detalyadong impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang unit, ang sistematikong pang-aabuso ng mga commander, at ang desperadong sitwasyon ng Russia pagdating sa tauhan. Hindi tinukoy ng ulat ang mga pangalan o lugar para sa seguridad, ngunit kinumpirma nitong dumarami ang ganitong pag-aaklas. Ipinapakita ng insidente ang malaking pagkakawatak-watak sa militar. Napagpasyahan ng mga sundalo na mas malaki ang tsansa nilang mabuhay bilang mga bihag ng digmaan ng Ukraine kaysa sa ilalim ng awtoridad ng sarili nilang commander. Sa gitna ng labanan, maaaring barilin sila ng alinmang panig. Sa kampo ng bihag, may kaunting normal na buhay sila. Pinakamalaking kabiguan ito sa moral ng militar. Kung mas gusto ng sundalo sumuko sa kalaban kaysa maglingkod sa bayan, talo na ang digmaan, kahit malawak ang nakasaad sa military map. Madalas ilantad ng Ukraine ang mga intercepted calls ng sundalong Ruso na tumatalakay ng karahasan laban sa sarili nilang opisyal. Tinutukoy ng kampanyang Gusto Kong Mabuhay ng Ukraine ang mga sundalong Ruso
at nangangako ng makataong pagtrato bilang bihag ng digmaan at posibleng asylum. Napakabisa ng kampanya. Dahil maraming sundalong Ruso ang mas gusto pang mabihag ng Ukraine kaysa maglingkod sa ilalim ng sarili nilang mga opisyal. Ang mga pagbitay, pagtalikod, at pagsuko ay lalo pang nagpapalala sa krisis sa demografiya ng Russia. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, tinatayang 1,100,000 at 40,000 sundalo ng Russia ang napatay, nasugatan, ginamot o pinalaya sa serbisyo. Sa kalagitnaan ng 2,000 at 25, halos 100 at 40,000 sundalong Ruso ang nagbalik sibilyan matapos lumaban sa Ukraine. Hindi malinaw kung kasama ang 100 at 40,000 sa bilang ng nasawi o nasugatan. Ang sigurado lang, ang mga nagbabalik na sundalo ay humaharap sa ekonomiyang inayos para pilitin silang muling magserbisyo. Ang kontrata ng militar para sa sundalo sa combat zone sa Ukraine ay may sahod na triple sa karaniwang kita at may malaking signing bonus. Ang mga kontratang sundalo ay kumikita ng higit 100 at 50,000 rubles, 1,800 dolyar bawat buwan, at ayon sa ulat, umaabot pa ito sa 200 at 10,000 rubles, 2,600 dolyar. Hindi nila ito kikitain sa sibilyang trabaho na karaniwang sahod ay 56,000 rubles o 700 kada buwan. Nagbubuo ito ng grupong militar na umaasa sa tuloy-tuloy na digmaan para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang mga veterano na dating mataas ang sahod sa militar ay nahaharap ngayon sa hanggang 70% bawas sa kita pag wala na sa serbisyo. Sinadya ng gobyerno panatilihin ang bitag sa pagtaas ng insentibo sa labanan at pagbawas ng programang panlipunan para sa sibilyan. Ang paggasta ng Russia sa depensa para sa 2025 ay lumalagpas sa 8% ng gross domestic product at bumubuo ng 40% ng kabuang gastusin ng federal. Mga antas na hindi nakita mula pa noong panahon ng Cold War. Samantala, inaasahang bababa ng 16% kada taon ang gastos sa mga patakaran sa kapakan ng panlipunan. Binabayaran ng gobyerno ang mga sundalo gamit ang perang galing sa sibilyang populasyon ng Russia na sanay para sa susunod na henerasyon. Ayon sa British Military Intelligence, 160 ospital sa Russia ang isinara noong 2024 at inilipat ang mga medikal na kagamitan mula sibilyan patungong militar. Ang mga karaniwang Ruso ay nakararanas ng sistematikong pagpapabaya habang ang mga sundalo ay binibigyan ng espesyal na pribilehiyo. Iyon ay hanggang sa makauwi sila at matuklasang hindi pala gumagana ang mga sumusuportang sistema. Ang mga veteranong hindi makahanap ng maayos na trabaho o dumaranas ng hindi nagagamot na post-traumatic stress disorder ay napipilitang pumasok sa krimen sa nakakabahalang dami. Sa Marso 2025, higit 700 at 50 katao na ang napatay o nasaktan ng mga veterano pagbalik sa bahay. Kadalasan ay kamag-anak o kaibigan dahil sa karahasang domestiko. Nalaman ni Vestka na may hindi bababa sa 100 at 70 kasong kriminal laban sa mga pinatawad na Wagner recruits noong 2023. Ang mga dating bilanggo, sanay sa modernong pakikidigma at pinalaya ng walang pananagutan, ay nagiging problema sa mga tagapagpatupad ng batas. Ang mga grupong kriminal ay kumukuha ng dating sundalo bilang bayarang mamamatay tao at tagapagpatupad na nagdadagdag ng bagong antas ng krimen sa bansang may maraming suliraning demograpiko. Ano ang kahulugan nito sa takbo ng digmaan? Ang kombinasyon ng sistematikong pagpatay, bumabagsak na moral, at mahina ang ekonomiya ay nagdudulot ng ilang posibleng senaryo na walang pabor sa Russia. Maaaring subukan ng Russia na punan ang mga pagkatalo at tumatakas sa mas agresibong pagre-recruit. Nakikita natin ang mga palatandaan nito. Ayon sa ulat ng Medusa, ang pagre-recruit sa ikalawang quarter ng 2025 ay mas mababa ng higit sa 1/4 kumpara noong 2024 na nagpapakitang mabilis na uubos ang mga voluntaryong sumasali. Pinatunayan ito ng pinakamalaking recruitment campaign nitong dekada na nangyari noong 2025. Posibleng taasan pa ng Kremlin ang signing bonus at sahod na magpapabilis sa pagbagsak ng ekonomiya. Pero limitado rin ang epekto nito. Darating ang oras na kahit malaki ang pera, kulang pa rin. Ang kaalaman na ang pagsisilbi sa militar ay maaaring magdulot ng kamatayan, pagbitay ng sarili mong komandante, o pag-uwi sa ekonomiyang hindi makabuhay sa iyo. Pangalawa,
Maaaring mapilitan ang Rusya na iwanan ang mga pinagtatalunang teritoryo sa paligid ng Pokrovsk at Donetsk dahil sa hindi epektibong mga unit, dulot ng pagtalikod, pagsuko, at internal na karahasan. Napatunayan na ng mga puwersang Ukranyano na kaya nilang palibutan at pilitin sumuko ang mga unit ng Rusya kapag bumaba ang moral ng mga ito. Sa mga nagdaang buwan, nakamit ng Ukranya ang malalaking tagumpay sa teritoryo sa direksyon ng Pokrovsk sa pamamagitan ng magkakaugnay na mga grupo ng drone at mga operasyong lupa. Napalaya ang buong mga baryo at natiyak ang seguridad sa hilaga ng lungsod. Kamakailan, nabigo ang malaking opensiba ng Rusya na may suportang sasakyan ng wasakin ng Ukranya ang 2 tangke at maraming infantry vehicles agad. Kung bibilis pa ang ganitong pattern, at lahat ng palatandaan ay nagsasabing mangyayari ito, maaaring humarap ang Rusya sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga unit sa buong linya ng harapan. Ang mga commander na nagpapabaril ng sarili nilang mga tropa para mapanatili ang disiplina ay maaaring matuklasan na ang natitira nilang mga sundalo ay basta na lang susuko o sabay-sabay na itutok ang kanilang mga armas sa kanilang mga opisyal. Pangatlo, maaaring tapusin ng Rusya ang digmaan dahil sa desperasyon. Maglulunsad ng matitinding atake kahit maraming casualties. Sa huling pagsubok na mabutas ang depensa ng Ukraine, kailangang gamitin ng Rusya ang natitirang reserba at tanggapin ang malaking pagkalugi. Delikado ito dahil pwedeng magresulta sa paggamit ng taktikal na sandatang nuclear. Kung kulang ang puwersa, posibleng bumagsak ang militar ng Rusya. Maaaring isipin ni Putin na ang limitado nuclear strike sa militar ng Ukraine ay tanging paraan para mapasuko ang kalaban, mailigtas ang kanyang dangal. Maaaring magdulot ang ganitong paglala ng hindi na maayos na epekto sa rehiyon. Mabigat ang presyong sumuko ang Ukraine para maiwasan pa ang mga pag-ataking nuclear. Haharap ang NATO sa desisyong direktang makialam para hindi maging karaniwan ang paggamit ng sandatang nuclear o isuko ang impluensya sa Russia at China. Ang posibleng sagupaan ng NATO at Russia ay maaaring humantong sa mas matinding tensyon at mataas na tsansa ng digmaang nuklear. Kung maramdaman ni Putin na tapos na ang kanyang pamumuno at nais niyang magpaalam ng may impact, mas malamang na tuluyang bumagsak ang militar ng Russia mula sa loob bago mangyari ang alinmang panlabas na senaryo. Maaaring lumala ang pagkalugi na magdudulot ng pagkaantala sa gamit ng militar. Ayon sa Jamestown Foundation, ang mga veterano ng Soviet-Afghan War o Afghanistan ay nag-ambag sa pagtaas ng krimen at kawalang tatag bago bumagsak ang Soviet Union. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki nang dihamak ang saklaw. Sa loob ng 10 taon ng Soviet-Afghan War, humigit kumulang 620,000 sundalo ang ipinadala at 15,025 ang nasawi. Sa loob ng halos 4 na taon, higit 1 milyong casualty ang naranasan ng Rusya at may 1.5 hanggang 2 milyong sundalo sa Ukraine. Maaaring makaapekto ng malaki sa lokal na seguridad at pambansang politika ang mga nagbabalik na veterano at aktibong sundalo. Bilang alternatibo, maaari rin silang maging isang revolusyonaryong puwersa. Humihingi ng pananagutan para sa mga commander na nagpadala sa kanila upang mamatay o pumatay sa kanilang pinakamalalapit na kaibigan o kasama sa armas at sa gobyerno na nag-abandona sa kanila pagbalik nila. Salamat sa panonood. Para mas maintindihan ang demograpikong krisis at di matatag na ekonomiya ng Rusya, panoorin ang aming pagsusuri sa ekonomiya ng digmaan ng Rusya. At para manatiling updated sa pinakamahahalagang kaganapan sa digmaan sa Ukraine at mga pandaigdigang labanan, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.